Sinong mag-aakala na sa loob ng simpleng bahay na ito sa Marikina, may kwarto kung saan sa mga nakasalaming estante nakalagay sa mga kulay gintong frame ang mahigit 1,000 relics ng mga santo o ng mga banal. Pag sabi nating relic, ito'y maaaring bahagi ng katawan ng isang taong banal o yung mga bagay na ginamit nila nung sila'y nabubuhay. Maaaring ito'y galing sa kanilang mga dugo, yung laman, yung buhok, o yung mga damit. Meron ditong mismong dugo ng dating Santo Papa at ngayon Saint John Paul II, mga hibla ng buhok ni Mother Teresa. Pero ang centerpiece ng kwarto, ang krus na ito na naglalaman ng maliliit na piraso ng True Cross, ang mismong kahoy kung saan ipinako si Jesucristo. Ito'y ibinigay sa amin ng isang monasteryo. Napakahalaga din sa amin dahil this is one of the treasures of our Catholic faith. Ito ang Blessed Ivan Merz Reliquarium. Reliquarium, ibig sabihin, sentro kung saan nakadisplay ang iba't ibang relics. Si Blessed Ivan Merz kasi ay isang ordinaryong tao. Hindi siya pare, kinatekize na yung mga tao hanggang sa punto na ang mga kabataan na lang ang naniniwala sa kanya. Nakadisplay dito sa reliquarium ang ilang bahagi ng buto at buhok ni Blessed Ivan Merz. Ito yung nagiging paalaala sa atin na tayo'y tinatawag na maging banal. Akin po ngayong hawak-hawak ang mga relikiya ni Kristo na ginamit sa kanyang pagpapakasakit. Isa din sa mga matatandang relikaryo na nandito ay ang piraso na kung saan ay nakapaloob ang piraso ng buto ni Maria Magdalena, Santa Marta at ng iba pang mga santo na kinanonize. Karamihan sa mga relic dito, first class o yung mga galing mismo sa katawan ng santo, katulad ng hibla ng buhok, buto, balat o dugo. Meron din ditong second class relic o yung mga parating ginagamit na mga santo, gaya ng damit. Ang third class relic naman, kahit na anong bagay na naidikit sa first at second class relics. Ang lahat ng relics kinakailangang dumaan sa proseso ng authentication sa Vatican City sa Rome. All the descriptions of the relic nakasulat dito. Madalas pinipirmahan ito na yung Postulator General kung sila'y nagpapatunay na totoo ito. So lahat ng relics na andito, may tinatawag tayong seal sa likod. Katulad nito, it's an 18th century relic, may red thread and seal. At dahil libo-libong taon na ang tanda ng mga relic na ito, selyado ito sa glass frame at nakalock pa sa glass cabinet. Simula nung nailagay na siya sa cabinet, until now hindi na namin na binubuksan. So ang nililinis na lang muna namin is yung glass sa labas. May lumalapit sa amin na magkano ito. Lalo na pag nag-exhibit kami sa ibang lugar. Sinasabi lang namin, it's not for sale. It's here for veneration. Taong 2003 daw, nagsimula ang pag-iipon nila ng relics. Yung isang kasama namin ay nag-aral sa Roma sa pagiging vice postulator. So yung nasa Roma siya, may mga ibang pare, mga madre na nakilala sa kanya na siya'y Pilipino pala, no? Dahil yung mga madre at pareng ito, alam nila na ang mga Pilipino ay madasalin. Ginawa nila, bilang regalo sa mga Pilipino, ibinigay itong mga relic na ito na unti-unti dumami. Bawat isang relic, we secure it na at least na nakakover siya ng cloth. At least hindi naman siya masira din yung ibang. Ang mga relic, dinadala nila noon sa iba't ibang mga lugar para makita ng mga deboto o yung tinatawag nilang relic tour. Hanggang naisipan na ni na Brother Kevin magtayo ng reliquarium para sa mga debotong nais balik-balikan ang mga relic. Hindi ko in-expect na ganun pala kaganda yung sa loob. Sobrang solemn ng place. Pagpasok mo pa lang is mararamdaman mo talaga na yung essence ng lugar. Yung mga santo, iniwan dito yung buhay nila, ehemplo nila para sa ating lahat. Tapos si Lord naman nag-iwan ng tangible evidences that He really exists, that He is with us. Bawat bisita makakatanggap pa ng pilgrimage certificate at rosary mula kina Brother Kevin. Imbis naman na maitago lang ito sa isang lugar o isang cabinet, we expose it to the public para at least hindi lamang kami yung nabe-bless, kundi binibigay din namin ito ng libre sa mga Pilipino.
Si Blessed Ivan Mers ay patron saint ng mga estudyante, ng mga teachers, ng mga magulang na may problema sa anak, at yun din, yung mga nag-e-exam. Kaya karamihan sa mga bumibisita rito, mga estudyanteng nakatakdang kumuha ng exams. Isa na rito si Kenneth mula sa Cavite. Nalaman ni Kenneth na may religious center si Blessed Ivan Mers. Doon ako nag-pray, sana tulungan niya ako na makapasa ako sa exam kasi kailangan ko yon for myself, for my personal growth, and for my promotion. Hanggang dumating na ang kanyang civil service exam. Dasal ng konti, then all throughout the examination, positive yung instinct ko. Alam ko tutulungan nila ako, alam ko makakapasa ako. Ang hiling ni Kenneth kay Blessed Ivan Mers natupad. Ngayon, nagtatrabaho na siya sa isang pamantasan. Sobrang thankful ako kay Blessed Ivan na in return, pinapakilala ko din si Blessed Ivan doon sa mga tao o sa mga kaibigan ko. Pero paalala ni Brother Kevin, hindi simbahan ang reliquarium at lalong hindi rin daw dapat sinasamba ang mga relic. Ang mga relics, wala yung kapangyarihan. Ordinaryong bagay lang yan, ordinaryong katawan ng tao lang yan na banal. Ngunit itong relics na ito ay ginagamit ng Diyos bilang daluyan ng kanyang biyaya, daluyan ng kanyang mga pagpapala sa mga tao na nananampalataya.